Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Ano to mga kababayan ko, good news ba to or ano, napilitan lang? Hindi. In fairness mga kababayan ko, ito, yung rehabilitation ng EDSA po, pinospone ni PBBM. Dapat naman kasi sigurado po mga babayan ko, napaka karmega doon, disastrous, monstrous mga babayan ko ang mangyayari sa mga ilang mga kalsada natin. Kasi yung itong gagawin na rehabilitation, mga higit kumulang 2 taon po. Alam niyo ba, dyan sa EDSA yan, mula dyan Caloocan hanggang ano ba yan? Diyan sa may Ross Boulevard, kasi EDSA pa rin yun eh. Diyan sa may Bonnie Santola mga babae ko, yung Camp Crame and then Camp Aguinaldo. Isa lang masira sa sasakyan dyan, ay grabe, hanggang ano na, from Caloocan, hanggang ano na yan, hanggang Santolan Crame na yan, mga babayan ko. Diyos ko. Dapat kasi mga babayan ko, maski in fairness kay Pangulong Marcos, kahit ayoko sa kanya na, nakinig din siya mga babayan ko sa mga tao ba, mga bumoto sa kanya, mga nabudol niya, na ano niya, economic managers ba niya? Tama yun. Itigil yan. Ano na natin si Pangulong Marcos, may nagsasabi, napaka-indecisive. Pwede rin, siguro napaka-indecisive hindi pinag-aralan Basta-basta lang, pawardi-wardi lang ang magiging desisyon Ano ba, alam ba to ni Pangulong Marcos na nagpaalam ba si Vince Hison dito? Tama ba yun? Hison ba pangalan nito? Parang ibang reporter yun na i-rehabilitate ang EDSA mga babayan ko. Tinan mo, from Guadalupe, hindi ata, hanggang EDSA ata talaga yung, hindi, Guadalupe to ano lang, Ross Boulevard mga kababayan ko. Pero ganun pa man, sobrang traffic dyan mga kababayan ko. Hindi na balik kung mga panahon ni matandang Marcos na rehabilitate yan, walang problema. Kasi kukunti lang mga sasakyan noon. Ngayon mga kababayan ko, alam nyo ba kung ilang rehistro ang ilang nakaregister ng mga sasakyan ngayon? Metro Manila, ano lang 4 million po. 4 million po ang sasakyan Motor po, 3 to 4 million ang motor. Ang dami na pong motor mga kababayan ko kaya mabuti na lang na to. Ayusin na lang yung mga kalsada yan. Alam niyo ba sa EDSA, napakaganda ng kalsada po. May tinatawag silang reblocking. Sira, hindi naman sira yung kalsada. Aba, pinapalitan ng bago. Ano yun? Kasi project po yun. Porsyento. Kickback tuloy. Basta, tinan mo, hindi naman sira ang kalsada. Reblocking daw. Aayusin. Patsi-patsi. Mabuti na lang yun ang decide si Pangulong Marcos dito. At saka noon pa talaga dapat maski noon pa ni Quezon yun dapat ang tawag po dyan dati Highway 54. Noon pa man sana inayos na yung EDSA yan. Walang hindi na foreseen, walang foresight yung mga dating mga gobyerno natin. Wala akong kinakampihan. Panahon ni Quezon, sino pa panahon ni Quezon, nila Garcia, nila Quirino, nila Macapagal, Marcos, Cory, Ramos, Estrada, Macapagal, Noynoy, si Pangulong Duterte, at ngayon kasalukuyan si PBBM. Wala na, too late na kung papagawa tayo ng ang tawag dito, elevated highway. Sana noon pa mga kababayan ko para napakidabangan natin yan. Wala na Huli na mga kababayan ko Diba? Talo pa tayo ng ibang bansa nga mga karapit bayan natin. Iba may mga may mga elevated highway sa atin wala. Sa Indonesia ata meron na. Indonesia talagang malaking population yan. Ang daming motor din dyan. Vietnam po, nakaw,
Kaliwat kanan ng motor po, parang maunahan natin sa dami ng motor na rin sa Pilipinas, mga kababayan ko eh. Hindi sila nang gumawa ng yung advanced planning ba? Hindi nila na-anticipate na dadami ang tao, dadami ang mga sasakyan. Kasi, ang sabi ni Bing Sison, may alternate road naman tayo po eh. Wala mo nang kukunti lang gagamit ng EDSA at saka mag-add even na. Pag Monday, add even 1, 3, 5, 7. Pag even number, 24680. Maski Sabado, wala po mga kababayan. Meron add even scheme. Tapos, ang gagawin naman nila, may dadaanan ng iba. Skyway po, from Balintawak hanggang Buendia. Alam niyo po mga kababayan ko, hindi sa pag-aano po, pag bumubuta kami Laguna, nag-i-skyway po kami parang Diyan pa lang po sa Quezon Avenue kasi may pa-left turn po dyan eh. Araneta, ito Quezon Avenue, Araneta po yan. Ay grabe po ang traffic dyan bago ka makakaliwa. 10 to 20 minutes bago ka makakaliwa. Kung papatupad ang EDSA rehabilitation mabuti na lang hindi natuloy. At itong NCAP na to naman, masingit ko lang mga kababayan ko, maganda ka talaga po. Kaya lang, marami pong nagre-reklamo na sa Commonwealth po, medyo na-discipline ng mga tao. Kasi, sa Commonwealth po, I think 6 lanes po yan eh. Meron pong linyang kulay blue na para lang sa mga motor. As in, para sa mga motor. Depende po kung ang kotse is kakanan, siyempre pwedeng dumaan po ron. Magbabypass ka sa lane ng kulay blue. Ayun po, ang nangyari po, yung mga ibang motor talagang doon na dumadaan. Karamihan sa mga motor ngayon, doon na po dumadaan sa kulay blue. May mga nagva-violate pa rin mga kababayan ko. Hindi may iwasan yan eh. Ang tanong mga kababayan ko, epektibo ba talaga ang NCAP? May pros and cons po eh. Ang pros po, medyo mababawasan ang mga nangunguton ng mga traffic enforcer. Aminin natin, real talk ng mga babayan ko, talaga naman po may mga nangungutong eh. Isang video sa Facebook eh, may nahuli po, parang beating the red light or may violation siya. Lisensya. Sir, sabi ng motorista, sir, sorry po. Lisensya mo. Oy, nako, may seminar to, 1 buwan to. Wala may 1 buwan na seminar eh. 1 buwan to. Sir, baka, sabi ng driver, sir, baka pag-usapan po natin eh. Ako na lisensya mo. Sabi, nako, seminar to, sabi. Paano gagawin natin dito? Sabi ng enforcer. Sir, pag-usapan natin. Sige. Baka binibidyo niya ako, ha? Hindi. Ito, lisensya mo. Lagyan mo yung pera dyan sa lisensya. Ilalagay yung pera sa lisensya para kotong ha, mga kababayan ko. Yun, maiiwasan po yun. At uulitin ko, ha? Pag kayo'y pinalockdown ng isang enforcer, huwag kayong papayag kasi may NCAP na nga eh. Madodoble ang bayan nyo po, mga kababayan ko. For example, nawala tuloy. For example, mga kababayan ko, tawag dito, overspeeding ka. Mag-contest ka, sabi, hindi na po, sir. Kasi, nakuha na ako ng video po ng camera po eh. Papa-NCAP na lang po ako. Hihintay ko na lang po yung letter po. Ganun na lang sabihin nyo. Kasi madodoble ang gastos nyo po. I think beating the red light is 1,000. Babayaran nyo dun sa bangko, and then, padadala ka ng letter ng MMDA na nag-violate kayo overspeeding, di 2,000 na yung mga kababayan ko. Huwag kayong papayag ha, inuulit ko, huwag kayong papayag ha. At ang NCAP mga kababayan ko, mukhang, ang cons naman mga kababayan ko, may sinabi yung isang MMDA mga kababayan ko eh. Nahuli ka sa isang lugar. Kunyari, sa Quezon Avenue, dumaan ka. Nahuli ka. Overspeeding ka. And then, sa Espanya po, pumarada ka. Bawal pala pumarada ron.
second offense, second violation po yun. Dumaan ka sa Quiapo, nag-illegal parking ka ulit, o yari ka na ulit, 3 na, o di mo alam kung ilan magiging violation mo. Kaya dapat, pag-aralan mabuting NCAP, may pros and cons ka mga kababayan ko. Ang pros talaga mga kababayan ko, hindi nasisitayin ng mga traffic enforcer at wala na rin kotong-kotong mga buwitri sa kalsada mga kababayan ko. Pag-isipan ng gobyerno rin yan mga titos, mga titas. O ngayon mga kababayan ko, tuloy ang ligaya, traffic pa rin po sa EDSA. Lalo na kung i-rehabilitate yan. Ngayon lang po ngayon bukas Lunes na, ngayon Lunes na, Monday night. Sobrang traffic dyan. Alam nyo ba ang biyahe ng EDSA lang kung walang traffic? It will take only 20 minutes hanggang from Quezon City to Makati. 20 minutes lang po. Ngayon, sa araw na to, sa Monday hanggang Friday na o Saturday, it will take 1.5 hours sa oras kalahati po bago makarating sa Makati po. Wala na, too late na mga kababayan ko. Kung pagagawa tayo ng mga elevated highway, it's too late na. Unless mag-holiday tayo ng 2 taon. Di ba? Okay lang po shoutout dyan sa mga kaibigan ko dyan shoutout sa inyo. Salamat doon sa nanood kayo na Yobab ba yun? Yung isang food vlogger ng influencer na binira ng mabuti ang mga taga Iloilo. Ingat po. Salamat. Bye. Pahabol lang po. Sorry belated happy birthday kay BP Sara. May 31 pala birthday niya. 47 years old. Bata pa, no? Happy birthday, Madam President. Vice President. Bye.